Mga ka-Republic, matagal na aalalahanin ng mga PBA fans ang natapos na Commissioner's Cup Finals. Banggaan ang dalawang pinakamahusay na kupunan na nag-agawan sa Corona. Ngunit sa huli, ang Tok and Tex ang nagpamalas ng tatag sa endgame at sila ang tinanghal na kampiyon. Winasak ni Chot Reyes ang bansag kay Tim Cone na Master of Game 7. Unang talo ito ng Ginebra coach sa Game 7 sa loob ng 13 taon. Ngayong nag-champion ng TNT dito sa Commissioner's Cup, nabuksan naman ang pinto para kanilang puntiryahin ang Grand Slam sa paparating na All-Filipino Conference. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, isang napakalaking upset win at sa Game 7 pa man din ang iminarka ng Tok and Tex upang tanghaling Commissioner's Cup Champions. Sinasabing isang malaking upset win ang panalong ito ng TNT dahil sa simula pa'y yamado na ang Gin King sa paningin ng mga basketball observers. Kung inyong naaalala, pati mga sports writers ay nagpredict makukuha raw ng mga mag-aalak ang kampyonato sa loob ng 6 na laro. Noong Game 6, nagkaroon nga ng pagkakataon ng Ginebra, ngunit na naigang tatag ng TNT at sa decider Game 7, role player ni Chot Reyes ang nagtarak ng kutsilyo sa puso ng mga Ginebra fans. Mga crucial shots ni Glenn Cobuntin na nagpaangat sa Tok and Tex. 14 points sa kabuuan ang naging kontribusyon ni Cobuntin, ngunit hindi ang laki ng puntos ang naging basihan kung bakit siya ang naging best player of the game, kundi yung timing ng kanyang mga crucial shots. May 8 minuto pa ang natitira ay lamang ng 6 na puntos ang Ginebra 70-64. Ngunit nakapag-stage ng short run ang TNT sa tulong ni Cobuntin hanggang makuha ng mga ito ang kalamangan mula sa isang 3-point shot din ni Cobuntin. Nauubusan na ng oras ang Ginebra at tahimik ang mga Ginebra fans. Pigil ang hiningang nasaksihan ang unti-unting paghulagpos ng pinakaaasam na kampyonato. Tumawag ng timeout si Tim Cone. Obviously, ang dinesign na play ay para kay Justin Brownlee. Ang Ginebra import ang tumanggap ng inbound pass at mula sa ibabaw ng 3-point line ay itinira nito ang bola. Nothing but net. Katulad iyon ng mga tirang ginagawa na ni JB noon pa laban sa Meralco. Nabuhay ang Araneta sa sigawan ng mga Ginebra fans. Sapat na ang tirang iyon ni JB para madala niya sa overtime ang laban. Ngunit sa huli, sa extra 5 minutes ay ang Tok and Tex pa rin ang nagpamalas ng composure. Si Glenn Cobuntin pa rin ang nasa unahan ng opensa ng TNT. Sa panalong ito ng Tok and Tex, nanalo sila ng back-to-back titles dahil sila rin ang nag-champion sa Governor's Cup. 3 beses na nilang tinalo ang Ginebra sa finals. 2 kampyonato na sa season 49 ang naibulsa ng tropa ni Chot Reyes at naging bukas ngayon ang pintuan para tagitin ng TNT ang Grand Slam. So far ay 5 beses pa lang napapanalunan ng 4 na kupunan ang Grand Slam at ng 4 na coach. 2 beses ng Crispa Redmanizers noong 1976 at 1983 sa ilalim ni na Baby Dalupan at Tommy Manotok. Ang SMB noong 1986 sa ilalim ni Norman Black at 96 ay ang Alaska naman ang nag-Grand Slam na nasundan ng Sunmig Coffee noong 2014 sa ilalim pareho ni Coach Tim Cone. Ngayon ay nakay Chot Reyes ang lahat ng pagkakataon upang mapabilang sa elite coaches na nag-Grand Slam na sa PBA. Ngunit hindi yan magiging madali para sa TNT at para kay Chot Reyes. Tatargetin sila ng lahat ng malalakas na team sa darating na All-Filipino Conference dahil sila ngayon ang pinakaastig na kupunan sa PBA. Pero malayo pa naman yan, kaya saka na lang natin pag-usapan. Pansamantala, bilang isang Ginebra fan, nagpapaabot tayo ng taus-pusong pagbati sa Tok and Tex at sa kanilang mga supporters. At para naman sa mga Ginebra fans na katulad ko, samahan nyo akong kumanta ng isang kundiman. Huwag daw damdamin ang kasawian. Sabi ni Rick J, may bukas pa raw sa ating buhay. Sabi niya, tinula ko na lang ho kasi na-copyright. Na-copyright tayo.
May bukas pa. Babawi tayo next time. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.